since natanggal na, putol na siya, so we have kailangan natin gawin, ilagay natin yung paano ko ito tatanggal yung kaputol. So, ito yung ating bagong chain. So eksakto na siya, pinutulan ko na siya kanina para dali. So itong ating chain, meron siyang o-ring. So kung natin kalimutan ilagay yung o-ring sa tigkabila, so bago natin ilagay, so ikabit muna natin dito para hindi na natin tanggalin yung mga tornilyo, and then hilahin lang natin para tuloy-tuloy. Ayan. Ayan, pagdating na sa dulo na siya. So, ayan na, eksakto na. Huwag kalimutan yung o-ring. So yung lumang o-ring, ito napipi na doon sa luma natin. So papalitan natin ng bago. Yung bago meron din siyang o-ring, kaya lang itong chain natin ngayon nagkakabit, meron na siyang lock. So, hindi katulad ng dati na walang lock, ito ngayon may lock na. So, kakabitan natin si lock. Ayan. Then huwag kalimutan yung mga o-ring. Ayan. Then so ito na yung lock, ikakabit. So medyo masikip siya gawa nung o-ring, and then yung ating lock. So yung ikinabit natin ngayon, since okay pa naman yung ating sprocket, hindi natin papalitan yung sprocket. Papalitan lang natin talaga ay yung chain, kasi sayang naman, mahal ang sprocket, yung original spare niya. So in-expect natin na since in-oversize natin itong ating kadena, so mas kakainin na niya yung chain. So next, probably pagpalit natin ng kadena ay isang set na, kasama na yung chain and sprocket, na medyo mahal lang pag yung original spare. So ang hirap ikabit kasi na sumaka lang yung kanyang, dumudulas yung kanyang chain. Ayan. Ayan na. Okay na yung ating chain. Sakto na. So, thank you.